Hello mga kayapers, I'm Justin God Cuenca again for another episode ng ating Yap Diaries kung saan kasama natin today sina Jared, Francis, and Diana. Hi! So, kumusta naman kayo ngayong college? Okay naman. Ako for me, nakapag-adjust well naman and I think ready na harapin ang kahit ano sa college. Ikaw naman Yana, musta naman ang college lalo na ngayon na matatapos ng Yun, katatapos lang kahapon ng exam talaga. super Sakit sa hirap ulo. ba? True! Grabe yan! Calculus, Wala sa nag-review ka? PPE. Nag-review ka sa Oh, calculus? may review naman. Pero parang mas May mahirap nakasagot. midterm natin kasi sa Ay, oo. finals. Mas Sa nahirapan totoo ako lang. nung midterms din. Okay na yun, mas dinanda. Basta tapos na. Oo. Ikaw, Jared. Ako masaya naman ngayon kasi wala namang pero ayun, nakapag-adjust din sa wakas. May mga friends na nakaraming friends na close na sa room some point. Siguro dahil na rin talaga yun nung nag-film tayo. Yeah. Doon tayo naging close sa iba rin na mga tahimik din sa room eh. Diba? Unexpected yung mga umaga. Mga naka-dorm ba kayo? Ako, nakadorm ako. Ayo. Gusto naman pagdating sa masyado ba magastos ang pagdo-dorm or gusto naman yung gastusin sa dorm? Sarili mo talagang gastos kahit sa pagkain eh. Enough naman yung mga yung allowance na tatanggapin na. Enough naman, pero hindi ka na makakabili sa mga gusto mong bilhin eh. Ganun. Talagang pagkain na lang nakalaan. Naka-budget lang din talaga sa Oo. Pero Ikaw, sa Franz? kuryente at tubig, wala na akong binabayaran. Same Kasama din na- kay Yana. Kuryente, tubig, wala na rin. Kasama na sa rent. And talagang i-worry mo na lang talaga yung food. Tapos pag nasa dorm, pansin ko parang laging nagkakasakit. Oo. Grabe. Kagaling ko lang din sa sakit last week. Tapos wala pa yung parents mo para alagaan. Oo. Nawala yung kalinga ng isang ina. Grabe talaga. Kaya mga uwing-uwi na rin talaga Oo. kayo. No, kasi kapag lagi tayo magkakasama, gusto nyo nang umuwi talaga eh. So pagdating naman dun, like napag-usapan na natin yung pera, magastos ka. From my last video, nag-post kasi ako ng story na pwedeng itanong. And dun sa nabasa ko sa isang video kanina, dun sa isang question kanina, hot topic siya, pwede ko siya itanong sa inyo naman siguro. About siya sa kung nabalitaan niyo yung issue last time about state universities, kung saan nandun masyadong maraming burgis daw na nakakapasok sa state university. So, yung unang tanong doon is that should wealthy students in state universities, like especially UP, be allowed to benefit from free tuition? So, as a student ng state university, ng Cavite State University, sa tingin nyo ba dapat magstay ang mga burgis sa mga state universities? Well, for me kasi, when it comes to financial, kaya nga tayo may private and public university. Kasi nga, yung public university is to those students na parang hindi afford yung yung mga private universities. Unlike sa mga taong like sa middle class pataas, yung mga taong like na kahit sana man lang maka-study sa mga private university like LaSalle, Ateneo, UST. And doon naman sa topic na issue ng UP, when it comes sa mga burgers, at some point, parang ang hirap niyang i-point out kasi unang-una sa lahat, ang daming factors na kailangan i-consider. Yes. Especially sa admission pa lang, di ba? Kapag filter pa lang ng mga tao, hindi naman kasi natin totally malalaman kung sino nga ba talaga yung deserving doon. Pero merong qualification sa socio-economic status na pinapapasa nila. So, ang ibig mo bang sabihin, may butas pagdating Meron. doon? Ano ba, backer? Ano ka ba? Diyos ko naman. Ang daming backer ng mga tao doon, imposible namang wala. Kahit sa ibang state university Oo, naman. so totoo naman. Kahit naman din sa CAVSU, Diba? maraming may backer sa CAVSU. Dami din ako may kilalang may back. O, diba? Kaya yung problema. Kaya ang hirap din ni kahit sabihin natin na kahit ayusin yung sistema at kung merong tao talaga na gagawa lang para makapasok doon, even alam niya lang parang hindi naman at some point
kailangan nilang ano yung slot nila doon, is gagawin nila. Kasi nga, gusto nila pumasok doon. And knowing na prestigious yung UP, kasama sa Big Four yun. So, kung makapasok ka lang doon, tapos makagraduate ka, yung opportunities na ibibigay sa'yo is parang ang laki. Oo. Tsaka kasi pag sinabing UP, pag nasa UP ka, matalino ka. Diba? Di ba? Kahit din sa sa Big Four na university, pag sinabi mo na, dito ako nag-aaral, matalino akong tao. Parang assumption agad siya ng ibang tao na pag True. dito ka nag-aaral, matalino kang tao. Kayo naman, anong opinion Tsaka niyo naman dito? Sa UP din, pag nalaman nilang graduate ka ng UP, makakapasok ka, madaling makahanap ng trabaho. Yun nga. Kaya Totoo din lang. siya siguro na maraming gustong makapasok sa UP Oo. because of opportunities there. Pero yung problem nga kasi is that may choice ka dun sa opportunity na yon. Like even after college, kung kung maganda naman yung background mo, ng educational background mo, may choice ka pa rin makakuha ng magandang trabaho, 'di ba? Yun yung nagiging problema. So, pagdating naman dun sa ginagaya na nabanggit mo kanina, sa qualifications, sa policies, ano yung mga sa tingin yung dapat pang ayusin ng sistema? At ano ba talaga yung problema? Yung student ba na gustong pumasok sa state universities or yung school mismo or ano sa tingin For niyo? me naman, I think may sala parehas ang gustong pumasok at saka ang sistema natin. Kasi, lagi yung sinasabi, sa choice, ayan, you should always check your privilege. Kailangan, alam natin kung ano yung kaya natin. Kaya naman natin mag-private school, why not do it? If not, better pa nga ang facilities ng private school kaysa sa mga state universities. And pansin ko talaga yan, well-ventilated rooms, Oo. ganda ng mga laboratories, kompleto yung equipments. Sa state universities, minsan, hindi ganong ka-well-ventilated. Agawan pa sa Agawan pa slot. sa slots, sa rooms. Minsan, di pa kayo makapagklase kasi walang room. Oo. Talagang pahirapan pag sa state universities. Dahil sinisira ng sistema natin, minsan sobrang daming pinapapasok, Oo. tas hindi enough yung space na nilalaan. Kaya I think mas pagandahin pa ang education system natin, lalo na sobrang dami ng college student ngayon. Palago ng palago ang population ng college students. It's always a matter of choice. Kumbaga, since, ayun nga, tsaka nasabi rin naman na may napanood din ako na vlog na in-interview si Bam Aquino. Siya ata yung propose nung bill na yun kung saan, free tuition bill. Ayun. Sinabi doon na kung capable ka naman makapagbayad ng tuition mo, why not do it kahit na nasa state university ka naman. Kumbaga, yun na lang yung pwede mong ibigay pabalik sa taong bayan. Why not do it, 'di ba? Tapos sa pagdating naman sa choice, yun nga parang nagiging limited kasi yung choice ng mga wala nang choice kasi nga mahirap sila, underprivileged sila, wala na silang choice kung di mag-aral sa public free tuition school. Tapos natatanggalan pa ng opportunity ng mga may kaya. Pero sa tingin nyo ba, kasalanan ba ng mga student na nag-a-apply sa state university ang makapasok sa state university kahit na gusto lang din naman nila, kahit na mayaman sila? Kasalanan ba nila yan? Hindi, actually. Kasi, sabi na, di ba, education is for all. Lahat naman deserve makapag-ano. Yun lang talaga is that, yung paghati dun sa dalawang yun, like, if ikaw yung tao na may kaya sa buhay, and alam mong kaya mo yung makapasok sa Big Four other private university like NU, why not dun ka na lang? Kasi, lahat naman kasi ng tao, deserve na di ba mag-aral. And dahil nga nauubusan sila ng slot, wala silang nagagawa. Kundi, kunyari, kapag nauubos ng slot, at some point yung iba, ang ginagawa na lang is, nagtrabaho muna kasi kailangan nila maghintay ng another year for another slot. So, natatanggal niya kasi sila ng karapatan sana dun sa slot na meron sila. Even though alam naman natin na kung nakapag-take sila ng exam at alam naman nilang naisila, deserve nila, di ba? Why not ibigay din sa kanila? So, ayun, proceed tayo sa second question. Actually, nagustuhan ko yung opinions nyo. And pagdating nga kasi talaga sa topic nito, medyo contradicting yung opinions kasi nga
it's a matter of choice. Paulit-ulit natin sinasabi na it's a matter of choice. So, dun pa lang na debatable na siya. Wala, normal talaga magkaroon tayo ng differences ng opinions pagdating doon. So, pagdating naman doon sa nabanggit nyo kanina, may problema yung sistema mismo. Sa tingin nyo, ano yung mga pwedeng dapat gawin ng government and ng universities para mabawasan man lang at least kung hindi tatanggalin lahat ng burgis sa state universities? Ano yung mga pwede nilang gawin para mabawasan yung pagpapapasok ng mga nasa higher income na higher socio-economic income? So, anong opinion? I think ang mga policies and yung mga batas na kailangan pa nating paunlarin pagdating sa college education ay ang pagpapatatag talaga ng filtering system. Hindi naman filtering system, but a way to determine kung high income ba or low income ang isang estudyante na mag-aaral sa state university. Dahil I believe na talagang ang state universities ay made for low income families or low income students. Also, with this, naging stepping stone na si Bam Aquino para magkaroon tayo ng free tuition sa state universities. And the government should strengthen it by producing or building more state universities and more funding sa ating mga state universities dahil talagang sobrang dami ng budget cuts na nagaganap sa mga state universities. And I believe na dahil umonti tayo ngayong year, mga pinapasok na CAPSU dahil sa drastic na budget cut. Also, add ko lang yung sa courses. Di ba may mga student na hindi na nakukuha yung course, first choice nila na course, tapos may ibang courses pa na available. Di ba yung course nila, Para malaman natin. may iba pang course na malapit sa course na hindi nila napasa, na pwede pa rin nilang pilihan na malapit dun sa course na gusto nila para, di ba, mas interested. Kailangan nga mas palaguin pa natin ang mga course roster ng ating mga state universities. Dahil hindi lang naman sa STEM magaling ang mga Pilipino. Pwedeng sa arts din, sa humanities, and sa social science. And I think kailangan pa natin i-strengthen ang education or ang course rosters ng mga state universities dahil hindi lang dapat limited ang kabataang Pilipino sa engineering, sa mathematics, sa science. Kailangan din natin palaguin ang humanities and social science. Dahil kung wala ito, I believe wala na tayong mga social workers, mga journalists. Kaya kailangan talaga natin palaguin kung anong meron na tayo sa humanities. Yun lang naman ang opinion ko. Budget cut. Sobrang laki nung nabawas na pera sa mga state university sana. I think yun din talaga isa sa mga nagiging factor kung bakit mas kumonte, sabihin natin, yung mga underprivileged state university dahil nakukuhanan na sila ng slot ng mga mayayaman. And sobrang konti pa ng available slot na sana, 'di ba? May chance naman sana kung mas maraming slot yung pwedeng ibigay ng state universities. May chance naman sanang makapasok. 'Yun. So, sa episode na to, nalaman natin ang bottom line talaga is that ang merong problema sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas and kailangan nating pag-focusan at bigyan ng attention talaga. And bigyan ng pera ng gobyerno ang ahensya ng edukasyon para mabigyan ng mas maraming opportunity yung mga student na gustong makapasok sa state university. Hindi kasalanan ng mga mayayaman na makapasok sila sa state university. Rather, it is the fault of the government na konti lang yung slot na nabibigay para sa mga mahihirap. So, kayo mga nanonood, sa ating mga listeners and viewers ng podcast na ito, ang tanong naman namin sa inyo is that, sa tingin nyo ba, kailangang alisin ang mga mayayaman sa state universities? Comment down below your opinions. And thank you for listening to this podcast. Bye!